Have you ever felt like you did not deserve to study? Oo, parang ulo ka dyan. You're there for a reason. Parang, ang tunay lang na hindi deserve mag-UP ay yung wala dito. Kaya ka nandito kasi deserve mo. Bigat na. Hindi ko deserve, pero nagawa ko na. Eh, parehas pa namin kakambal ka din. Oh my God. Ikakambal din ako. Hello po, Gian from BS Human Ecology. I'm Dee, BS Biology, major at micro. And I'm Jessa, BS Agribusiness Management and Entrepreneurship. Major in Management. Hi guys, I'm Stephen, BS Biology, major in Cell and Molecular Biology. Hi guys, I'm Quincy from BS Biology, major in Microbiology. Hello, so I'm Iris, BS Biology din, major in Genetics. Welcome. Puro biswas. Puro before na yung atake dito. Okay, Start na tayo. start. Number 5. How do you reward yourself after exams? Sa akin naman, ma-positive reinforcement kasi ako. So parang, dito, ang ginagawa ko, di ba, 1 week before exam, iniisip ko na yung mga gusto kong kainin. Tapos, the week ng exam, hindi ko yung kinakain, tinitiis ko yung sarili ko. Tapos after ng exam, tsaka ako binibili, parang sinasabi ko, tapos na exam, so deserve ko na itong bilhin. Ayun, ganun yung ginagawa ko. Ikaw din. Actually, same. Yung parang usually mga mamahalin na foods. Ayun. Parang nagmamaisters ka after exam. Positive reinforcement talaga. Kahit di pa nga tapos yung exam, may na-order na niya. Tapos dadating ka after mag-exam. So, kung deserve ka man o hindi, wala naman dyan na eh. Actually. So, kaya kain, sabi yung ganyan. Like, hindi ko deserve, pero nagawa ko na Para sa akin naman, kasi madalas may mga trip akong panurin agad. Or gusto ko na maglaro, especially ng content. Kasi may talaga ako mag-mobile things. So parang ginagawa ko siya ng motivation na, shit, kung gusto ko mapanood na itong series na ito, or Drag Race, or yung mga trip ko nung dinideny mo sa sarili. Oo, sabi ko, hindi mo deserve pa. Pagkatapos na, saka mo panoorin. So, ayun, for me, kailangan ko ng certain motivation na in mind para ma-push ako. Kasi medyo, Yung negative reinforcement sa pagkain. Ina-admit ka muna. Oo, kasi medyo nag-study lang sa time management. So, parang ang dali ko mamaya TikTok na, kasali na nagawa ng classes. So, ayun. For me, parang kailangan ko siyang pigilan by setting that certain motivation na. After nito, makapaglaro na ako. Ganyan. So, ayun. So, kabalik na rin yung akin. Parang I don't reward myself after the exam. I reward myself before the exam. Kasi parang hindi nag-work sa akin na, sige, mag-aaral ka, pag nakakataas na exam mo, manonood ka ng Netflix, ganito, ganyan. Hindi kasi nilook forward ko siya. Hindi ako nakapag-aral ng maayos. Nakapangan ko kasi. So medyo nag-distract ako. So ang ginagawa ko, gumagastos ako kapag bago mag-exam. Kanya gusto kong kumain ng ganito. Habang nag-aaral ako, kinakain ko siya. So parang nauuto ko yung sarili ko na, sige, kumakain ka. Sabi ko, galingan mo pa. Sige, i-push mo pa yung sarili ko. Gumastos ka, kaya mag-aaral ka. Nag-aaral ka, ikaw magastos ka eh. So parang on the way, na-accomplish ko naman yung gusto ko. And then after the exam, I'm just happy na tapos na yung exam. Parang sa akin, I'm satisfied na with it. So technically, the last siguro na reward na nabibigay ko sa sarili ko is makatulog na. Parang ganun. So rest, and then literal na parang I'm giving myself a break, and that's the reward I'm giving myself. Parang technically, pause, higa, phone, scrolls. Yun na lang. Kumbaga, it works differently talaga. Depende sa... Wait lang, pero kasi ginagawa ko din yung ginagawa ko yung sa'yo. Kasi ako nangyayari ganyan. Ang daming aral, mag-coffee shop, ang daming bibilin. Tapos after mag-exam, may bibilin na naman. Tapos ikaw dinidinay mo yung sarili. Dinidinay mo yung sarili mo manood. Ako hindi. Papanoorin
growing up? Is the diet prog you're taking right now related to that dream? Ikaw muna dito. When I was little, I came from a Catholic school. So, syempre yung mga ini-ingrain nila dun is, oh, you want to be a nun when you grow up. Pero syempre, after being exposed to yung mga sciences, ang first kong naisip is maging doktor. And high school ka na sa Catholic school ka? Yeah, actually, 14 years ako. From one school lang siya. Pero after being introduced, yeah, I see myself until now na I want to enter the medical field. How about you? Eh, masaya naman sa bayo. Masaya naman. Mahirap, pero masaya. So, related naman siya dun sa dream mo. No? Yeah. Sa akin naman, medyo iba yung napuntahan ko ngayon kasi sa ideal self na iniisip ko ng bata ko. Kasi, nung bata ako, mas iniisip ko parang gusto ko maging teacher. Yan, mga elementary high school teacher. Tapos nung nag-senior high school ako, bigla akong nag-EBM. So, sobrang layo niya na agad. Then, ang goal ko talaga maging accountant. Accountancy yung course na ito-take ko ng college. Yun nga lang, nung nag-apply na ako ng college, sa BSAB ako napunta. So, mas naging business management yung course. So, ibang-iba siya sa ideal na sinet ko sa utak ko. Though, masaya naman ako sa kung nasan ako ngayon. Hindi naman ako nagda-doubt sa sarili ko na iba yung napuntahan. That's nice. Ako, parang ever since bata ako, sinabi nila, magdodoktor. Eh, tinanggap ko naman. Tinanggap ko naman. Kasi yung nanay ko din is biology teacher. So, madaming books about human anatomy, ganun, biology sa bahay. So, nagustuhan ko naman siya. And right now, nasa human ecology ako. Galing ako from nutrition. I entered nutrition with the same motivation na batong ako. Pero hindi ko siya nagustuhan. Like, ayun, parang hindi ko nagustuhan siya. So, nag-shift ako human eco. And I feel like, nasa tama lang das naman ako. Kasi plano ko din mag-major in coming development. Hi, sir! So, ayun. Hindi ka nasa tama lang das naman. So, hindi ka na magdo-doktor? Ay, pero talagang nasa ko yung sarili ko na mag-doktor talaga ako, like, no matter what happens. Kasi ano lang naman yun eh. Wala na akong ibang nakikita pa sa sarili ko. Ano kasi mo? Ayun, kaya din ako nag-human eco kasi sabi ko mag-psychiatrist ako. So ayun, may relevance naman yung pinili ko yung second course sa patahakin ng class. Number 3, what support systems can you identify in your life as a youth student? Siguro una-una na is yung kabal ko. Kasi parang every step of the path, lagi ko siyang kasaway. Like, same kami ng strand ng senior high, same kami ng napasupang DevProg, pati major, parang hindi na naghiwalay, pati org, parang, ayun, parang lahat ng natahak ng step, natahak na rin. So parang danas namin yung same experiences, kaya parang alam rin namin paano comfort yung isa't isa kasi danas namin parang. So parang yun for me yung top support system. Sumunod na yung family. Kasi parang hindi ka rin naman tatagil ito kung walang like financial support or kahit moral support in general. Kasi parang yun yung pinaka-fundamentals talaga ng pagsali sa iyo. Sumunod na yung friends. Sige, for me naman, I think, first and foremost, syempre, family ko. So, hindi ko na hawak yung phone ko, pero meron screenshot doon na parang sobrang na-appreciate ko yung mom ko. Kasi parang yesterday, he knows it's finals week. And then, kahit isa lang kami mag-usap, kasi hindi naman ako umuwi ng Batangas, her message was, okay lang yung anak, pasado man or hindi, taas man or hindi, basta ginagawa yung best. Laging ganun, parang hindi nila nakakalimutan na pag mataas yung grade mo or pag mataas yung grade mo, ina-appreciate nila. Kapag mababa, okay lang din sa kanila. You have to just learn from your mistakes. And then, ayun, parang both of them, my dad and my mom, kahit magkakambal din ako, one is doing better, one is not, they never compare. Like, parang alam talaga nila kung paano kami i-handle, kung paano kami comfort. And I think, siguro maswerte ako kasi yun yung pamilya na meron ako. Yun yung pamilya na Malaking bagay yung hindi ka
Hindi ko ma-imagine. Yes, Kasi mga bata, may lamang. Bilang ko parang gano'n, kumbaga, hindi mo maiiwasan i-compare sa sarili mo kapag yung mismong tao sa paligid mo kino-compare ka. So, sa akin talaga, siguro yung expectations ng iba na pag may kakambal, kino-compare yung parents. Well, sa amin, never, kahit ilang percent, 1%, never ko talaga na-feel it sa parents ko. Super. I think super system pa rin yung sarili. Kasi I think mindset ako na wala ka namang ibang aasahan at the end of the day. Like busy yung lahat ng friends mo. I think, ayun, like I learned to be self-sufficient in that sense. So parang sarili ko naman din primarily and constantly ng comparison. So, mas less yung impact sa'yo ng social interactions. Mas self-reliant. Naman, parang lagi kasi ako naghahanap ng validation sa iba. Grabe. So, parang feeling ko mas nagiging strong ako kapag nakakatanggap ako ng support galing sa iba. Support in a way na parang sinasabi nila or like, kahit pinaparamdam lang na nandyan sila lagi, gano'n. So, in terms of ACADS naman, yung support system ko talaga yung mga friends ko. Kasi pag may time na sobrang tinatamad na ako mag-aral, tapos biglang syempre may magyayaya sa'yo, oy, ACADS tayo, ganyan, or like group study tayo. So, nakaka-motivate din naman mag-ACADS kahit natamad ka na kasi may kasama ka na mag-aral. Number 4. Have you ever felt like you did not deserve to study? Bigat na. Okay. Parang ulo ka dyan. Okay. Feeling ko, deserve ko talaga. Hindi, deserve ko. Deserve ko siya kasi unang, nandito nga ako. Saka, like, sa batch kasi namin, walang upkat. So, upka lang. So, yung nag-determine ng pagpasok ko dito is yung buong academic life ko. High school life and way before that, lahat ng na-achieve ko that time. So, feel ko naman deserve ko kahit wala yung wala yung test. Naabutan ko rin yung like UPCA. Parang kami yung first batch ng UPCA. So parang talagang chances lang yun is yung naging experience mo ng high school. So parang doon ko rin na-realize na, okay, worth it din yung mga pinagagawa kong extracurricular ng high school. Parang doon ko naisip na, okay, good din yung pagsali ko sa ganito, sa ganyan, sa journalism, ganyan. Kasi for me, it adds up sa naging higher chances ng pagkasali sa ganito. So I think, deserve Deserve mo ba? Ang galing. Parehas pa namin kakambal ka din. Oh my God. Ikakambal din ako. Pero in gist niyan, ako nasa kanan, siya nasa kaliwa. To answer the question, to be honest, hindi ko talaga na-feel kasi na-deserving ko makapasok sa UP. Ako naman, sobra lalo na nung freshie ako. Kasi diba nung freshie, tas online pa nun. So, parang tuwing umattend ako ng class ko, tas yung mga kabatch ko, grabe, ang galing agad nila sumagot. Tas ako parang nangangapa pa lang ako. So, parang I felt so inferior kasi, parang sabi ko, grabe, bakit sila, agad nila? Bakit ako parang hirap na hirap akong maintindihan yung lesson? So, parang medyo talagang bumababa yung self-esteem ko nun. Tas naiisip ko talaga, deserve ko ba dito? Kasi parang, bakit hindi ako kasing talino nila? Pero kalaunan, parang may nabasa ako na isang quote sa Facebook na parang sabi niya, you're there for a reason. Parang, ang tunay lang na hindi deserve mag-UP ay yung wala dito. Kaya ka nandito kasi deserve mo dito. So parang, that what keeps me motivated na nandito pa naman ako, kinakaya ko pa naman. So baka nga deserve ko rin naman.